The seven last words of Jesus Christ. Ang panghuli at ang pangpitong wika ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay makikita sa Luke 23 verse 46. Sabi po rito, "And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost." Let us pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kami ay naririto sa inyong harapan upang pagbulayan at gunitain Panginoon ang inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ama, dalangin po namin Panginoon na patuloy nyo kaming buksan ang aming mga puso, ang aming isipan sa mensahe na ibibigay mo sa umagang ito, Ama. Maraming salamat dahil sa inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Tatlong bagay po ang nais ipakita sa atin ng Panginoon sa senaryong ito. Una, ang agony o paghihirap ni Jesus. Pangalawa, obedience and trust o yung pagsunod at pagtitiwala. At ang pangatlo po ay yung pag-surrender or submission ng Panginoon o pagsuko niya sa ating Diyos Ama. Alam ni Jesus kung ano ang purpose niya, kung bakit siya pinadala sa lupa ng Diyos Ama. At siya ay nagkatawang tao. Alam ni Jesus kung ano ang nakatakda para sa kanya. At ito ay ang pagdadaan ng niyang hirap, pambabastos, pag-aalipusta, at kung ano-ano pa. Pero kahit nabatid ni Jesus na mangyayari ang mga bagay na ito, hinarap pa rin niya ito ng walang pag-alinlangan, may pagsunod at pagtitiwala sa Diyos Ama. Sabi nga kanina ni Pastor Kit, hindi siya nagdalawang isip or hindi siya lumaban, hindi siya The agony of Jesus Christ refers to the intense physical, emotional, and spiritual distress just before His betrayal and arrest. Alam na po natin ang lahat ng pangyayari bago dumating sa senaryo ng pagpapapako sa krus. Jesus was betrayed nung mga taong nakasalamuha niya, nung mga taong sumusunod sa Kanya, yung mga tao na nagsasabi na si Kristo ay Panginoon. At yung mga taong napagaling niya, nabigyan niya ng buhay o nabuhay niyang muli. Even His disciples or yung 12 apostol, tinalikuran siya at ipinagkanulo. Sobrang sakit po nun. Tayo nga lang na kapag na-betray tayo, galit na tayo at hindi na mapakali. Na-imagine nyo po o nararamdaman ba natin kung gaano kasakit yun sa Panginoon? Yung mga kasama mo na laging lumalakad, ito yung mga kasama mo na isa sa kanila ay binitray ang Panginoon o ipinagkanulo ang Panginoon. Dahil hindi lang iisang tao ang gumawa nito sa kanya, kung hindi ang buong sanlibutan. Sa sanlibutan po yun, even nung dati pa, kasama na po tayo doon. Bakit? Kasi yung mga kasalanan na ginagawa natin ngayon, yun yung nagpapahirap kay Kristo, kay Jesus. Kasama tayo doon sa gumawa noon sa Panginoon. Kasama tayo na nagpapako kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung hirap na pinagdaanan niya na hindi naman siya ang nagkasala, dinala niya at pinasan ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Hinarap ni Jesus yung physical suffering na humantong sa pagputok ng kanyang mga ugat sa katawan dahil sa hirap, sa pagod at stress na kanyang pinagdadaanan. Naani mo yung kanyang pawis ay parang dugo na tumutulo sa kanyang katawan. Kung makikita nyo or ma-imagine nyo, yung pawis, saka yung dugo, dahil sa pagpapahirap sa kanya, naghalo na. Ganun yung hirap na dinanas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
Nakaranas din siya ng emotional at spiritual distress dahil sa mga taong nakasama niya, pati ang kanyang mga disipulo na tinalikuran siya at iniwan sa gitna ng kanyang paghihirap. Nung time na nahuli na si Jesus, nakita nung mga gwardya si Peter. Nung tinanong sa, di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Ay, hindi. Hindi ako yan. Hindi ko siya kilala. So, ipinagkanulo siya. Ito yung kasama niya lagi. Kaya napakahirap nun, napakasakit nun. Nakadama ang Panginoon ng kalungkutan sa panahong kailangan niya ng kadamay. Pero wala ni isa sa kanila ang sumama o dumamay sa kanya. Kaya dumating din sa pagkakataon na hiningi ni Jesus sa Diyos Ama, tanggalin sa kanya yung cup o saro. Ang panalangin ni Jesus, Ama, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Ano po bang ibig sabihin ng cup? Ito po ay nagsisimbolo ng intense suffering, wrath, and judgment for sin that Jesus was about to bear. Paghihirap, galit, pagkawasak, at paghukom sa kasalanan. Kasalanan ng sanlibutan. Hindi ng iisang tao lamang kung hindi ng buong sangkatauhan. Kasalanan natin. Kung napanood po ninyo yung pelikulang Passion of the Christ, pinakita dun yung paglatigo sa Kanya. Pinakita dun yung paglatigo kay Jesus. Yung latigo, yung kumakapit yung mga tinik sa kalamnan. Hampas ng latigo na gano'n, biglang hihilahin. Kung na-imagine nyo po yun, wasak. Nawawasak. Kasi kumakaladkad yung tinik sa katawan ni Jesus. Ang sakit nun. At sa huli, ando na yung hinatulan siya na ipako sa krus. Na-imagine nyo po ba kung gaano kasakit yun? Kung gaano kabigat yun? Yun nga lang kasalanan natin kapag nahatulan tayo ang sakit-sakit na. Parang magugunaw na yung mundo natin para sa atin. Pero ito kasalanan ng buong sangkatauhan, ng buong sanlibutan. Yun nga lang na pagbibintangan tayo minsan na hindi natin kasalanan, hindi natin ginawa, galit na tayo di ba? Halimbawa na pagbintangan lang tayo. Hindi na natin, grabe na yung reaksyon natin, hindi na natin maipaliwanag. Pero ito, hindi naman si Jesus yung gumawa. Hindi naman si Jesus ang nagkasala. Pero siya yung nagbayad. Siya yung nagbabayad. Siya yung nagbayad para sa ating mga kasalanan. Bakit ipinapakita o kailangan ipakita ang agony o paghihirap ng Panginoon? Napakahalaga po at importante nito na makita natin at malaman ng lahat ng tao kung ano ang pinagdadaanan at nangyari kay Jesus. Taon-taon po ginugunita natin. Taon-taon nakikita natin yung paghihirap ni Jesus. Bakit po? Dahil mahalaga ito dahil gustong malaman, gustong ipaalam sa atin ng Diyos Ama na yung mga kasalanan na ginagawa natin ay hindi simple lamang. Yung mga kasalanan po na ginagawa natin ay may kabayaran at walang iba kung hindi ang kamatayan. Upang tayo ay matubos sa dagat-dagatang apoy, ito yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Namatay siya on my behalf, on your behalf. Kumbaga, nalinis tayo ni Jesus sa pagkakataong ito. Jesus bears all our sins in the cross of Calvary. That's the agony of Jesus Christ. But Jesus' suffering was not put in vain, but rather became a path to the salvation of humanity. Pangalawang punto, pinagdasal o hiningi ni Jesus sa Diyos Ama na tanggalin sa Kanya yung cup o saro. Ang sabi niya, O my Father, if it be possible, let this cup
pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Sa panalangin na ito ni Jesus, makikita natin yung pagiging tao niya. Pagiging tao niya na nag-i-struggle dahil nakikita niya at alam niya kung ano yung nakatakda sa kanya. Katulad po ng sinabi ko kanina, alam niya kung bakit siya isinugo ng Diyos Ama dito sa lupa. Alam niya yung tatahakin niyang paghihirap. Alam niya yung kamatayan na susuungin niya. Alam niya na nakatakda itong panahon na ito para mangyari. Pero, kinarap niya ito, humaharap siya sa matinding pagsubok, hindi lang basta pagsubok o matinding problema, kundi alam niya kung ano yung sakit na kakaharapin niya. Physically, ng kanyang katawan, at katakot-takot na pasakit. Pero sa kabila ng paghihirap ni Jesus, makikita din natin dito yung obedience at trust ng Panginoon o yung pagsunod at pagtitiwala niya sa utos o banal na plano ng Diyos Ama. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Nandun po yung obedience ng Panginoon. Nandun yung trust ni Jesus sa Diyos. Dahil alam ni Jesus na sa kanyang pagsunod at pagtitiwala, kahit kailan ay hindi siya iiwan o pababayaan ng Diyos Ama. Pero sa pagkakataong ito, hindi ba siya iniwan o pinabayaan ng Diyos Ama? Hindi po. Hindi pa rin siya iniwan ng Diyos Ama doon sa krus ng Calvary. Bakit? Dahil alam ng Diyos na siya pa rin si Jesus. Pero nung time na yon, ang nakikita ng Diyos kay Jesus sa mga oras na yon ay yung mga kasalanan na ipinatong sa Kanya. Yung mga kasalanan na ayaw ng Diyos na makita sa atin. Yun yung bumabalot sa katauhan ni Jesus nung mga sandaling iyon. Pero para madurog at mawala ang mga kasalanang ito, kinailangang isakripisyo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang ito ay mamatay. At ang kabayaran ng kasalanan natin ay ang kamatayan. Dahil sa pagsunod at pagtitiwala ni Jesus sa Diyos, nagkaroon ng magandang resulta at nagkaroon ng katuparan ng itinakda na kaligtasan ng sanlibutan. At sa pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dito pumasok ang pagkatalo ni Satanas. Naisip niyo po ba yung mga kapatid, kung hindi naging obedient si Jesus sa Diyos at kung wala siyang pagtitiwala, magkakaroon kaya tayo ng kaligtasan? Pwede naman sabihin ni Jesus, Ama, Diyos ka naman eh. Baka pwede namang baguhin mo na lang lahat ng tao. Huwag mo na lang akong isakripisyo. Huwag mo na lang akong pahirapan. Huwag mo na lang akong dalhin sa lupa para mamatay. Kung tutuusin po, napakadali sa Diyos na gawin to eh. Dahil sa isang iglap lang, sa isang pitik ng kamay, maaari niyang gawin to, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi kung gagawin niya po ito, halimbawa na lang, kung gagawin ng Diyos na pabaitin ako mismo hindi ko makikilala sarili ko eh. Bakit po? Kasi alam ko na siraulo ako eh. Sorry for the word. Alam ko na tarantado ako eh. Alam ko na makasalanan ako eh. Sabihin ko sa sarili ko, hindi ako ito. Bakit? Kasi alam ko, kilala ko yung sarili ko eh. Ako mismo, magtataka. Bakit ginawa akong mabait
ng Panginoon? Bakit ako ginawang mabait ng Diyos? Alam ko sa sarili ko na palaaway ako, palamura ako, bulaklak ng mura yung bibig ko. Bakit ako naging ganito? Bakit ako biglang bumait? Bakit biglang-bigla yung pagbabago ko? Sabihin na lang natin sa sarili mo, amazing, di ba? Parang ganoon ang mangyayari sa atin. Pero hindi po ginawa ng Diyos. Inialay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating kasalanan. Ginawa ng Diyos na isinakripisyo niya ang kanyang bugtong at pinakamamahal na anak upang ipakita sa ating lahat kung gaano niya tayo kamahal. Ipinatong niya ang kasalanan ng buong sanlibutan kay Jesus upang tayo ay malinis sa kasalanan at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Ganon kakamahal ng Diyos, kapatid. Kahit na tayo ay sobrang dumi, karumal-dumal sa kanyang harapan, ginawa niya tayong malinis. Upang makaharap tayo, upang makarating tayo sa kanyang presensya. Sinakripisyo niya ang buhay ng kanyang anak, ang buhay ni Jesus, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pero paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? Okay na po ba yung namatay si Jesus? Okay na po ba yung napahirapan si Jesus? Okay na po ba yung pinagbuhat si Jesus ng krus? Okay na ba yung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Para po tayo magkaroon ng kaligtasan, dapat gawin natin yung ginawa ni Jesus. Hindi ko po sinasabing pahirapan din natin yung sarili natin. Hindi ko po sinasabing magpalapit tayo. Hindi ko po sinasabing magpenitensya din tayo. O worst is magpapako sa krus. Dahil si Jesus lang ang makakagawa niya, mga bagay niya. Ang sinasabi ko po na gawin natin is yung sumunod, magtiwala, at isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay at tuluyang tumalikod sa ating mga dating gawi sa pamamagitan ng gabay at tulong din ng Panginoon o ng kanyang banal na Espiritu. Kung hindi kaya sinunod ni Jesus ang utos o banal na plano ng Diyos, sa tingin niyo po, saan kaya tayo pupulutin? Pero kaya tayong kalagtasan niyo. Pangatlong punto, Jesus' submission to the Father. Sabi po dito, Father, into thy hands I commend my spirit. This phrase or verse shows the total surrender and submission of Jesus Christ to the divine plan of the Father. Isa po ito sa pinakamahirap gawin, ang pagsuko o pagsunod. Bakit po? Kasi bilang tao, likas na sa atin ang katigasan ng ulo. Tama po ba? Paano natin nasabing likas na sa atin yung katigasan ng ulo? Isang simpleng isang simpleng halimbawa. May nakita tayong karatolang bawal tumawid. Maski na may footbridge, doon sa tabi o malapit, anong gagawin natin? Tatawid pa rin po tayo doon sa tawiran na hindi tama. Di po ako exempted dito kasi ginagawa ko rin po. Bakit tayo tumatawid pa rin maski may nakalagay ng karatola na bawal tumawid? Kasi una, less pagod. Pangalawa, less effort. Pangatlo, less hingal. At pang-apat, mas madali. Tama po. Tama po ba? Dun sa mga tumatawid po. Diyan lang sa harap, sa ilalim mismo ng footbridge,
may maliit na tawiran dyan. Mas madali po tayong mababawian ng buhay kapag ipinagpatuloy natin yung ginagawa natin. Dahil kapag nagkataon na nabangga tayo, or nasagi tayo ng sasakyan, or nasagasaan tayo, maganda kung sa ospital tayo pupulutin, paano kung sa punerarya natin? Ganon katigas ang ulo ng tao. Minsan o madalas na alam na natin na hindi maganda ang magiging resulta, pero ipinipilit pa rin natin. Alam na nga natin na mali, i-justify pa rin natin. Yun yung naturalesa ng tao. Ayun ganun matigas talaga ang ulo ng tao. Paano kaya kung hindi sinurrender ni Jesus? Hindi siya nag-submit sa kalooban ng Diyos Ama. May salvation kaya tayong lahat? Kung si Jesus kayang isurrender o commit ang kanyang buhay sa Diyos, at yung pag-surrender niya ay hindi lang basta pagsuko o pagsunod, kundi pagsuko na maski buhay niya ay malagay sa kamatayan. Yun ang tinatawag na total surrender. Dahil alam na niya nahahantong siya sa kamatayan, pero sumunod pa rin siya sa divine plan ng Diyos. 100%. Hindi siya nag-alinlangan. Tayo kaya din kaya nating isuko ang ating buhay at ipagkatiwala sa Diyos? Hindi po partially hindi 25%, hindi 75%, o hindi 50%. Yung tinatawag na 50-50. Ito yung tinatawag na sexing Christian. Kung alam niyo po yun, 50%. Yung nakikita natin yung mga sexing Christian sa Diyos, sa demonyo, sa Diyos. Ganun. Ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay 100%. Kailangan po nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Kung si Jesus nakita niyang ialay ang kanyang buhay sa atin, kung si Jesus nakuha niyang ialay ang kanyang buhay sa atin, sa iyo ng 100%. Tayo kaya? Ikaw kaya, kapatid? Kaya mo bang ialay sa Panginoon ang 100% ng buhay mo? Naniniwala po ba tayong lahat na tayo ay malaya na? Na tayo ay may kalayaan na? Ang sabi po sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free. Yan po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Kalayaan sa ating kasalanan, kalayaan na makapunta at makaharap sa harapan sa presensya ng Diyos Ama. Kalayaan na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Pero ang kalayaan na ito ay may kaakibat na gawain. Yun ay ang pagsunod, pagtitiwala at pagsuko ng ating buhay sa Diyos ng 100%. Kapatid, hinihintay lang tayo ng Diyos. Hinihintay ka ng Diyos na ipagkatiwala mo at isuko ang iyong buhay sa Kanya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. At maging dependent tayo sa Kanya sa lahat ng oras at pagkakataon. If Jesus can do it, why can't we? Without Jesus' agony, without Jesus' obedience and trust, without Jesus' submission, and without the shedding of the blood of Jesus Christ in the cross of Calvary, there is no redemption of our sins. Jesus' example in the cross of Calvary teaches us all. Lahat po tayo. Lahat tayo na anak ng Diyos. Lahat tayo na mananampalataya. Magkakaiba man tayo ng paniniwala o hindi. Kaiba man tayo ng relihiyon.
God teaches us all to surrender our own will and submit to God. Jesus said, "Not my will, but yours be done." Jesus' agony turns into victory. Jesus' obedience, trust, and submission turn into salvation. My salvation, your salvation, our salvation. Let us pray. Maraming salamat po, Ama, sa mensahe mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil sa inyong kamatayan at sa pamamagitan lamang ng isang patak ng dugo na tumagas sa inyong katawan, kami ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Turuan mo po kami na matutong sumunod, magtiwala at isuko namin ang aming mga buhay sa inyo sa pamamagitan ng gabay at tulong ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Jesus.